Bistado ang iligal na pagsasali ng methanol sa mga drum ng diesel at gasolina sa Caloocan City. Ginagawa raw ito para maparami ang petrolyo. Naabot po sa halos 9 na milyong piso ang halaga ng nakumpiska. Saksi si June Veneracion. Sinundan ng mga miyembro ng PNP Highway Patrol Grupo HPG ang isang tanker truck hanggang makapasok ito sa isang garahe sa Caloocan City. Dito nila ito naaktuhang isinasalin ang kargang methanol sa mga drum na may lamang diesel, gasolina at premium gasoline. 6 ang arestado, kabilang ang driver at pahinante ng tanker truck. Wala silang mapakitang documents na legit yung kanilang transaction or business para po. Halos 9 na milyong pisong halaga ng petrolyo ang nakumpiska. Puno. Ito pula, premium to premium. Ito green unleaded. Yung mga nasa drum diesel. Hindi umano otorisado ang paghahalo ng methanol. Lumalabas na paraan ito para maparami ang petrolyo. Sabi ng pulisya, mula garahe sa Caloocan, ibinabagsak ang mga pinaghalong methanol at petrolyo sa mga trucking company. Paraan man ito para makatipid sila ngayong sobrang taas ng presyo ng langis. Posible umanong makasama ito. Makakasira po ito sa ating pong mga makina kasi po dapat po ma-process din maigi yung methanol na gagamitin. Ma-process din maigi yung mga petroleum na gagamit at may tamang pag-mix. Nasa kustodiya pa ng HPG ang mga suspect. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag. Baka may gusto kang sabihin, sir. Bilang depensa sa sarili mo, sir. Walang gustong magsalita sa mga naarestong suspect. June Veneracion ang inyong saksi. Hiniling po ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang video message, dinipensahan ni Romualdez ang sarili at iginiit na hindi siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. At binigyang diin pa niya na ehekutibo ang mas may command responsibility sa budget at sa pagpapatupad nito. Saksi si Tina Panganiban Perez. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not be the fall guy for other people's corruption. Binasag ni dating Speaker Martin Romualdez ang katahimikan kaugnay sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa kontrobersiya sa budget insertions at flood control projects. Tanong niya, paano raw naging siya ang mastermind? How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. Kung siya raw ang mastermind, dapat ang distrito niya sa Tacloban ang pinaka nakinabang. Pero wala raw ni isang ghost project sa kanyang distrito. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. Sa gitna ng pagtatanggol sa sarili, tinukoy niya sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico na gumawa ng mga desisyon sa budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, 2 people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. At kung meron man daw may command responsibility sa budget at implementasyon nito, ito raw ay ang ehekutibo. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Sabi pa ni Romualdez,
Nakahanda siyang depensahan ang sarili. There are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. May mensahe rin si Romualdez sa Office of the Ombudsman. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni na Escudero at Co, gayon din ng Malacanang at Ombudsman. Inihahanda na ng Ombudsman ang reklamang money laundering laban kay Romualdez. Kaya hiniling nila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang kanyang mga ari-arian. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, and the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Nagpaalam naman sa Ombudsman si Romualdez na babiyahe siya pa Singapore para magpa-check up. Pero tinanggihan ito ng Ombudsman at humiling sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe, bigla siyang aalis. Pero giit ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga raw kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na. Mula April 20 hanggang May 4, 2026, ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bangkay na ng matagpuan ang 6 na magkakaanak na nakulong sa nasusunog nilang bahay sa Urdaneta City, Pangasinan. Kabilang po sa mga nasawi ang 2 batang babae. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Zone 2, Barangay ng Quezon, Urdaneta City, Pangasinan, alas 2 ng madaling araw kahapon. Ayon sa mga bumbero, nagmula umano ang sunog sa kusina ng isang bahay na mabilis kumalat. Sa ulat ng otoridad, 2 bahay ang natupok, pero ang masaklap, natrap ang mga residente sa loob ng bahay. Hindi kaagad sila nakapag-evacuate. So may reported tayo na 6 na namatay doon, magkakamag-anak. Kabilang sa mga sinawing palad ang 2 batang babae na parehong 11 anyos. Sobrang sakit, sir. Hindi po namin alam kung paano kami magsisimula ulit. 5 po sila sa pamilya ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit, sir, kasi yung pinakapatay niya, sobrang sakit, sir. Hindi mo na mapakon yung mukha niya, saka katawan niya. Sunog. Umaabot sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kumpanya ng bus na sangkot sa malagim na disgrasya sa Pagbilao, Quezon na ikinasawi ng 2 pasahero. Sinuspindi na rin ng LTFRB ang operasyon ng 8 pang bus ng kumpanya. Ating saksihan. Ay, Diyos ko po. Iwasan mo yan, baka mano ka ng kuryente. Sa gitna ng dilim, isa-isang iniakyat ang mga sakay ng isang pampasaherong bus na nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon bandang alas 8 kagabi. Oo nga, ang dami na iyak. Diyos ko. Lumusot dito. Pahirapan ng pag-rescue dahil bukod sa napakadilim na, may mga kable pa raw ng kuryente na lumaylay sa pinangyarihan ng aksidente. Diyos ko. Alalay, ama. Ay, Diyos ko, may sanggol.
Galing umano sa Daet, Camarines Norte ang bus at papuntang Cubao, Quezon City. Kwento ng ilang pasahero, matulin ng takbo ng bus at nag-overtake pa sa ibang sasakyan. Nag-overtake siya, nag-counterflow siya. Buti pinagbigyan siya. Sinabihan na namin siya na magdahan-dahan ka, kuya. Ay, ang sabi na sa amin nung nandun sa Daet, ikot lang daw siya. Wala pa raw siyang pahinga. Okay, Wala pa raw siyang tulog. Bata o nag-iiyak. Ayon sa pagbilaw, MDRRMO, 37 ang sakay ng bus kabilang ang konduktor at driver. 2 ang nasawi sa trahedya. Isinugod naman sa ospital ang mga sugatan. Kaagad ding dumating ang pamunuan ng DLTV Bus Company para makipag-ugnayan sa PNP at magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan. Nakipag-ugnayan po kami sa mga naging biktima dito po sa ospital at hindi naman po namin napapabayaan. Sa Naga, Cebu, 2 ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa lungsod. Naganap ang unang aksidente sa National Highway sa Barangay Balirong. Ang mga sangkot sa aksidente, isang mini dump truck at isang truck na magkasunod na bumabagtas patungong Cebu City. Ayon sa pulisya, nagtangka umano mag-overtake ang dump truck sa mini dump truck na nasa kanyang harapan. Ngunit biglang kinabig ng driver ng dump truck ang manibela dahil sa kasalubong nitong ibang sasakyan. Dito na nabangga ang mini dump truck. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ng 3 babaeng nasa likuran ng mini dump truck. Isa sa kanila ang nasawi, habang sugatan naman ng 2 pang kasama. Dead on the spot naman ang motorista matapos sumalpok sa sementadong pader ng isang bahay sa Barangay South Poblacion. Ako si Dano Tingkongko, ang inyong saksi. Iimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service kung may nangyaring kapabayaan sa panig ng mga pulis sa madugong operasyon sa General Santos City. At bukod sa tinutugis na suspect, napatay rin sa operasyon ang isang bata. Saksi, si June Veneracion. Sir, may bata! Sir, may bata, sir! Natulog, sir! Sir, tama na, sir! Ang operasyon na yan ng mga pulis sa General Santos City noong Sabado. Nakarating na sa PNP Internal Affairs Service. Patay na? Hindi lang kasi ang 42 anyos na target mismo ng operasyon ang napatay. Nadamay rin ang babaeng grade 4 student. Namatay ang bata sa ospital dahil sa tama ng balang pinaniniwala ang galing sa kalibre 45 baril ng sospek. Pinaninindigan ng Jensan Police na ginawa lang nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente. Isinuko na ang mga baril ng 3 pulis na rumisponde sa insidente para isailalim sa forensic examination. Ang initial na findings ng SOCO is that yung balang tumama sa bahay, sa wall ng bahay, ay galing sa trajectory ng baril ng suspect. Nagsasagawa na ng motu-proprio investigation ng Internal Affairs Service na PNP. Bagamat legitimate police operation daw ang nangyari, kailangan pa rin malaman kung may kapabayaan sa bahagi ng mga responding pulis. Unang tanong nga dito yung bang pagpaputok mo ay tama ba? Ito ba ay matatawag mo bang defense of self na to o self-defense? Na siguraduhin na walang madadamay. Sa National Bureau of Investigation naman humihingi ng tulong ang Commission on Human Rights para sa ginagawa nitong sariling investigasyon. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.